Prologue. Tila binibiyak ang ulo ni Brett nang maalimpungatan siya sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Masakit ang ulo niya dahil sa hangover mula sa party na pinuntahan niya kagabi. Madaling araw na rin siyang nakauwi at sa labis na kalasingan, hindi na nga niya halos matandaan kung anong mga nangyari kinagabihan. Hindi rin niya matandaan kung paano siya nakauwi ng buhay sa unit niya sa isa sa mga pinakamahal na condominium building sa Makati. Basta ang gusto lang niya ay humilata sa waterbed niya buong maghapon. Ngunit sadyang makulitan kung sino mang nasa labas ng pintuan niya dahil hindi pa rin niyang tumigil sa pagdodoorbell. Pabilis yun ng pabilis at kulang na lang yata igibain ang pinto niya. He groaned, inis na bumangon siya at maras na ginulong buhok sa labis na iritasyon. Pababa na siya sa kama nang makita niyang nakakalat ang mga damit niya sa sahig. Napatingin siya sa sarili niya. Wala siyang suot na kahit na ano. Kung tutuusin, wala namang kaso yun sa kanya. Sanay siyang matulog na nakahubad pero ang nakapagpakunot ng noo niya ay ang piraso ng mga damit ng babae nakahalo ng sa kanya. Nang may gumalaw sa kama niya ay napalingon siya. Just as he thought, there was a naked woman sleeping on his bed. At hindi lamang to basta babae, kilala niya ito. O mas tamang sabihin na kilala niya ito kagabi dahil lantaran siya nitong inakit. Sa pagkakaalam niya ay anak ito ng isang kilalang politiko. Paano nauwi sila sa ganong sitwasyon at nasa kama pa niya? Siya na kahit kailan hindi nagpapasok ng babae sa unit niya. And based on the mess they left behind, he was sure they had wild make love last night. Ang malabong mga alaalang pilit ni Brett na tinatandaan at ang inang kung sino mang nagdo-doorbell ay labis na nagpapasakit ng ulo niya at nakakapagpaubos ng pasensya niya. And he has little patience, so to speak. Heist! Asar na sigaw niya na mukhang nagpagising sa babae dahil kumilos to mula sa pagkakahinga nito. Hindi na niya to pinansin at mabilis na humatak ng roba. Irritable pa rin sinuot niya yon at basta na lamang yung tinali. Who was that? Inaantok pang tanong ng babae. How would I know? Asar na sagot ni Brent at binalingan to. And you, how did you end up on my bed? Sigaw niya dito. Mukhang nagising na ito sa lakas ng boses niya at bumangon. Mukhang hindi ito nababahala sa kahubdan nito. Do I really have to answer that question? We are both drunk and horny and started making out. And I get it. Pigil ni Brett dito. Nahilamos niyang palad ang muka. Just fix yourself and get out of my house. Asik niya rito at lumabas na ng silid upang magtungo sa pinto. Narinig pa ni Brett ang pagpuprotesta nito. Pero hindi niya na to pinansin. Nang makalapit siya sa pinto, hindi na niya inabala pang sumilip sa peephole. Sa sobrang iritasyon niya sa tunog ng doorbell, handa na niyang bulyawan ang taong sumisira sa tulog niya. Nang bumara sa lalamunan niya ang boses niya, pagkakita sa taong kanina pa naghihintay sa labas ng pinto niya. Grandpa? Gulat na nabulalas niya nang makahuma siya sa pagkakita niya sa lolo niyang si Melchor Valencia. Namumulang mukha nito at salubong ang kilay sa halatang pinipigil na galit. Likas na mabait ang lolo ni Brett, kaya tuwing nakikita niyang ganun kadilim ang mukha nito, he knew he was in trouble. Patunay nun ang namumutlat nag-aalalang mukha ng kanyang ina na nasa likuran ng lolo niya. Pero sigurado siya na hindi para sa kanyang pag-aalalang iyon kung hindi para sa lolo niya. After all, nabubuhay yata ang kanyang ina at maging ang kanyang ama at iba pa nilang kamag-anak para paluguran at magpalakas sa lolo niya. Hindi kasi birong yaman ang lolo niya. Anong kalokohan na naman ang ginawa mo, Brett Hart Valencia? Malakas sa sigaw ng kanyang lolo sa kanya. At nakapagpaatras sa kanya. What did I do? Nakangiwing tanong ni Brett. Mabilis na pumasok ang mga to sa unit niya at nagpalakad-lakad sa sala niya. Pagkatapos humarap to sa kanya at hinagis sa center table ang diaryong hindi niya napansing hawak pala nito. Nasa balita ka na namang bata ka. Worst, they actually cuff you on the act with the politician's daughter. Gusto mo ba na mamatay ng maaga ha? O gusto mong ako ang mamatay sa atake sa puso sa ginagawa mo? Sigaw nito. Sa sinabi nito ay naalala ni Brett ang babaeng kasalukuyang nasa silid pa rin niya. Lalo siyang napangiwi. Siguradong naririnig sa kwarto niya ang boses ng lolo niya. Nahiling lang niya na sana ay marunong makisamang babae at huwag lumabas ng silid niya.
Kung may tao kasi siyang ayaw magalit ay yun ang lolo niya. After all, he owes his luxurious life to him dahil dito kaya merong Valencia Furnitures. Ang pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas na gumagawa at nag-i-export ng mga furnitures. Dahil sa kumpanyang iyon, sa buong buhay niya hindi niya naranasang maghirap. Bilang pangalawa sa pinakamatanda sa mga apo nito ay siya rin ang sumunod na may pinakamalaking share sa kumpanya. Hindi pa man yun formal na napapasa kanya dahil ayon dito ay hindi pa siya handa para doon ay sobra-sobra ng malaking allowance niyang mula rito para mabuhay siya nang hindi nagtatrabaho. At iyon ang mismong ginawa niya kahit kailan hindi pa siya nagtrabaho. Bakit niya pa gagawin yun kung may pera naman siya? Kaya rin niya makuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng mga daliri niya. Ang sabi nga ng mga nakakilala sa kanya, he was born to be a prince. And that's how exactly he lived his life. Lolo, that is just a misunderstanding. Subok ni Brett sa pagpapalusot pero mukhang wala yata talaga siyang swerte sa araw na yon dahil biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at lumabas ang babae na nakabihis na pero basa pang buhok. Oh, are you talking about me? The girl has the nerve to smile. Nakita ni Brett na nalaki ang mga mata ng lolo niya at ang kanyang ina naman ay napasinghap at mabilis na lumapit sa lolo niya upang marahil ay alalayan to kung sakali mang atakihin ito sa puso. That's it, Brett. Inuubos mo talagang pasensya ko. Dapat sa'yo turuan ng leksyon. You will really see it. Bulyaw ng lolo niya. At kung gaano to kabilis na dumating, ay ganon din ito kabilis na lumabas ng unit niya. We need to talk, iho. Ginalit mo na talaga ng gusto ang lolo mo. This will not do you any good lalo pat formal na niyang binigay ang leadership ng kumpanya sa pinsan mo. Formal na sabi ng kanyang ina. There was a look of disappointment in her eyes before she followed his grandfather. Ganon na siya nito tingnan mula nang hindi natupad ang pangarap nito at ng kanyang ama na siya ang magiging tagapagmana ng presidential position ng Valencia Furnitures. At mapunta yun sa pinsan niyang si Damon na hindi naman lumaki sa piling ng pamilya Valencia. His parents thought he was a failure for not being able to get the majority of his grandfather's assets, as if what they already have is not yet enough for them. Seriously, it pisses him off. Well, I think you are in trouble, playboy. Untag sa kanya ng babaeng palapit na sa kanya. Maras nitong nilingon at pinaningkita ng mga mata. Whose fault do you think this is, bitch? I could not even remember what happened between us. I don't even remember your name. Umangat ang kilay nito. Kung ibang babae lang ako malamang nasaktan na ako sa sinabi mo. Sabi nito at pinulot ang dyaryo. My, this is a nice shot, don't you think? Nakangiting tanong nito sa kanya. Hinarap nito ang tinitingnan nito. Napamura siya. Nang makitang malaking larawan nilang dalawa habang naghahalikan sa dance floor. Sa headline ay nakasulat pa in bold letters ang pangalan niya at ng babae. Ninya Arroyo. Yun ang pangalan nito. Well, I should go na. I need to explain to my father about this article bago siya gumawa ng drastic move on you. And oh, don't worry. The truth is, you were so dead drunk last night and I was the one who initiated to kiss you. Ako rin na nagdala sa'yo sa unit mo at kusang pumasok. You were so hot last night. I want to have you and I was right. You were the best even while drunk. Till next time, Brett. Sabi nitong lumayas na din pagkatapos siyang bigyan ng malagkit na tingin at flying kiss. Naiwan si Brett doong mukhang tangat gigil na gigil. There will be no next time. Ah! Sigaw niya. Pero kung akala niya yun ang pinaka nakakabwisit na araw sa buong buhay niya, he later realized that he was dead wrong. Chapter 1. Ikakasal ka na rin? Magkahalong tuwa at pagkamanghang tanong ni Aya sa kaibigan niya si Jenna. Nasa isang coffee shop sila kasama isa pa nilang kaibigan na si Lati. Weekend kaya wala silang pasok. Dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkakalabas na magkakaibigan, ay naisip naman nilang mag-bonding sa araw na yon. Matamis na ngumiti si Jenna at ipinakita ang kaliwang kamay nitong may diamond ring. Nag-propose sa akin si Woody na mag-dinner date kami kagabi, sabi nitong napahagikik pa. Ang tinutukoy nito ay ang boyfriend nito na boss din nito na si Woody Sandejas, head ng Designs Department ng Valencia Furnitures na siyang kumpanyang pinapasukan nila si Woody. Noong bagong pasok pa lamang si Woody sa kumpanya nila ay kinailangan nito ng temporary secretary at si Jenna ang napili nito para sa posisyon na yon.
Noong una, ang akala nila ni Letty ay na-develop lamang ang dalawa habang magkatrabaho. Pero kalaunan, inamin din sa kanila ni Jenna na nagkakilala na ito si Woody bago pa man magtrabaho ang binata sa kumpanya. Magkahalong tawa at kilig pa nga ang naging relasyon nila ng kwento nito sa kanilang naging unang pagkikita ng mga to. Sa ngayon, ay permanent secretary nito ni Woody at tuluyan nang umalis sa General Affairs Department na siyang departamento nila. Pero kahit na ganon, ay matibay pa rin ang pagkakaibigan nila at sabay-sabay pa rin kumakain tuwing lunch break or merienda kapag hindi nito kasama si Woody. Yun nga lang, hindi na yun kasing dalas ng dati. Ang sweet, hagikiti ni Letty, isa pa sa mga kaibigan niya ito na ang nag-uumapaw sa kaligayahan. Kailan lang ay ito ang ikinasal sa simbahan sa walang iba kung hindi ang presidente pinapasukan nilang kumpanya na si Damon Valencia. Pero bago yon ay lihim palang mag-asawang mga to at sinikreto lamang ng mga to. Arranged marriage kasi ang nangyari sa mga to at hindi talaga magkakilala. Habang mag-asawang mga to, saka lamang na-develop ang pagmamahala ng mga to. Ayun nga't malaki na ang tiyan nito para sa panganay na anak ng mga to. Napangiti si Aya sa magkahalong emosyon. Natutuwa siya para sa mga kaibigan niya dahil nahanap na mga ito ang inaasam na happy ending. Ngunit kasabay noon ay nakaramdam siya ng inggit at lungkot. Ang ibig sabihin lang kasi ng planong pagpapakasal ni Jenna ay siya na lamang sa kanilang tatlong maiiwang single. Siguradong mas mapapadalas na ang mga asawa ng mga itong magiging kasakasama ng mga ito. Nakakahiyamang aminin ay hindi siya magaling makipagkaibigan at si Letty at Jenna lamang ang masasabi niyang pinakamatalik na kaibigan niya. Medyo matalas kasi ang dila niya kung minsan at ang mga ito lang ang mga babaeng nakakatolerate sa kaprangkahan niya. Kapag pareho ng may asawang mga to, ay mababago na syempre ang prioridad ng mga to. Pagkatapos, nalalapit na rin ang pagmama-maternity leave ni Letty ayon na rin sa kagustuhan ni Damon. Si Jenna, syempre magiging lovey-dovey to kay Woody. Where will that left her then? Mabuti siguro kung gaya ng mga to may kapareha siya. Ang kaso kahit yun wala siya. Kailan naman ang kasal nyo? Tanong ni Aya kay Jenna. Wala pa kaming definite date pero maglalaan ako at least 6 months para sa preparasyon. Pag-uusapan pa namin ni Woody kung dito kami sa Manila magpapakasal o sa probinsya. Para kasi nagpaparamdam sila papa na doon niya ako gustong magpakasal. Tapos kailangan pa naming bisitahin ng mga magulang ni Woody sa Amerika. Ang sabi niya tatapusin lang niya yung major project na inasikaso namin ngayon. Tapos magli-leave kami kahit 1 week lang. Nakangiti pa yung sabi nito. Ay, mauna pang honeymoon nyo kaysa sa kasal? Tudyo ni Letty na ikinapula ng mukha ni Jenna. Pagkatapos ay piliyang humagikik to. Ay naku, sana lang may partner na rin ako pagdating ng kasal mo. Pabirong sabi ni Aya kahit totoo yon sa kanya. Bakit ang swerte ng mga kaibigan niya? Samantalang siya ay laging malas sa lalaki. Tuloy, kahit siya ay may pinakamaraming naging boyfriend sa mga ito ay siya din ang pinakamaraming beses na nakaranas ng breakup. Nainggit siya kay Letty na si Damon ang naging first at last romance nito. Naiinggit din siya kay Jenna na sa kabila ng tagal nito sa paghahanap ay nakita na rin itong future husband nito. Siya, sa tingin naman niya hindi siya choosy, yun nga lang masyado siyang level-headed. Naniniwala siya mula noon na pantay ang puso at utak niya. Tuwing may nagugustuhan siyang lalaki, hindi siya yung tipong nakikinig lang sa puso niya. Otomatikong gagana rin ang utak niya at inaalisa ng sitwasyon. Pag-aralan niyang mabuti ang cons at pros kung sakaling makipagrelasyon sa lalaking yon. Kapag hindi pabor ang utak niya sa puso ay aayaw siya. O kaya naman kung gusto ng utak niya pero ayaw ng puso niya tatanggi pa rin siya. She enters a relationship and loves someone with both her heart and mind's consent. Hindi siya yung tipong natatanga sa pag-ibig. Yet all her relationship were a failure. Kung hindi siya pinagpalit sa iba ay nasasakal naman siya at siya ang nakikipaghiwalay. Makikita mo rin siya Aya, ikaw pa. Sa ating tatlo, ikaw ang pinaka-cool, pinaka-matalino at pinaka-sexy at pinaka-maganda. Nakangiting sabi ni Letty. Natawa si Aya at naitirik ang mga mata sa sinabi niya ni Letty. Marami nagsasabi nun sa kanya pero alam naman niya na sa huli hindi naman talaga mahalaga ang mga katangiang yun sa pakikipagrelasyon. Kahit siya hindi itsura ng lalaking tinitingnan niya. Bumuntong hininga siya. Bakit ba kasi walang matinong lalaking dumarating sa buhay ko? Lahat loko-loko. Ang gusto ko lang naman lalaking responsable at magiging kasundo ko. Hindi naman ako naghahanap ng sobrang gwapo dahil nadalaan na ako sa nakaraan kong boyfriend na ipinagpalit ako sa matrona.
Hindi rin naman ako umaasang makakakuha ko ng sobrang yaman. Basta masipag at kaya kong buhayin, ayos na yun. All I need is someone who is compatible with me and I can be with for the rest of my life. Buti pa kayong dalawa, himutok niya sa mga to. Don't worry, handa kami ni Letty na suportahan ka, gaya ng ginawa mong pagsuporta sa amin. Though, huwag lang gaganang sakit mo. Sabi naman ni Jenna, napakunot noo siya. Sakit? Litong tanong niya. May sakit ba siya? Nagkatinginan ng mga to, pagkatapos si Jenna ang muling nagsalita. Yung sakit mo na ino-overanalyze mo lahat, yung masyado kang maingat at logical. Paglilinaw nito. Napataas ang kilay niya. Kailan pa naging sakit yan? Dati sabi niyo sa akin isa sa mga strong points kong pagiging logical. Ditong tanong na naman niya. Bahagyang ngumiti sa Jenna. You see, Aya, I realized it when I fell in love with Woody. Na minsan hindi rin maganda kung inaalisan natin lahat ng bagay. Yung nagwo-worry agad tayo sa mga possibilities kahit wala pa nga. Take me for example. Hindi ba ingat na ingat ako na wag ma-in love kay Woody dati? Kasi nga hindi siyang ideal man ko. He was even 4 years my junior. Ayoko kaya nung mas bata sa akin. Ang dami-dami kong naisip na disadvantages ng age gap namin. Wala pa, naniniwala na ako na hindi mag-work out ang relasyon namin kung sakali. That is possible that he will find someone new, someone younger and he will surely leave me. Kaya tuloy in-overlook ko lahat ng ginagawa niya para sa akin. Kahit na-in-love na ako sa kanya, tinikis kong nararamdaman ko. Nagpapaka-logical ako, nagpapaka-paranoid. Tuloy hindi lang ako nahirapan, I have hurt him. In the process, hanggang sa maisip ko bigla, what the, I don't care if he's younger than me. I don't care of future possibilities. Wala namang mayari kung mag-aalala ko. Gusto ko maging masaya, mahal ko siya. Mahal niya rin ako. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, I just have to trust him. I should just believe that our love will last and so let my feelings go. As of now, masaya pa naman kaming dalawa. Magpapakasal na nga kami. Mahabang paliwanag nito, saglit na hindi siya sumagot at inabsorb na muna ang mga sinabi nito. Tumingin siya kay Letty. Ganon din ba tingin mo? Tanong niya dito. Tumango ito. Well, unlike Jenna, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mag-analyze ng ganyan. Kasi nga bigla ng pagpapakasal ko. Para ako nasaong sa gyera, na hindi na nakaprepared at walang armas. Tapos si Damon was still a stranger to me then. Hindi din ako sigurado sa maaring mangyari. Pero alam niyo naman, hindi tulad yung dalawa, hindi naman ako mahilig mag-overanalyze. So as for me, umpisa pa lang I let my feelings show. Kasi mag-asawa naman talaga kami. May mga pagkakataon man na nagwa-worry ako. Nagiging maayos naman ang lahat. Come to think of it, I didn't use logic from the start. Wala yata ako nun, natatawang sabi pa nito. Muli hindi siya nakasagot. Pagkatapos napabuntong hininga siya. So there's something wrong with me kaya ako single? Mahinang usal niya, natahimik ang mga to. Hindi naman sa ganun, Aya. I guess you being too careful and analytic when it comes to men only means one thing. Maingat na basag ni Jenna sa katahimikan, napatingin siya dito. Ano? Ibig sabihin lang nun, hindi ka pa talaga na-in love. Akala mo lang love nang naramdaman mo kapag komportable ka sa boyfriend mo. I think what you had with your past boyfriends were just companionship. Paano mo naman nasabi yan? Kunot noong tanong naman ni Aya. Bigla niyang na-realize na parang nabiligtad yata ang sitwasyon. Dati siyang lagi nagpapaliwanag sa mga to. Ngayon, mukha siyang teenager na binibigyan ng mga to ng love advice. Ngumiti si Letty, kasi nga logical ka pa. Kasi kapag na-inlove ka, nakakawala ng katinuan. Kapag na-inlove ka, malilimutan mong logic. Hanggang sa hindi mo na naririnig ang sinasabi ng utak at puso mo na lang ang naririnig mo. Until you ignore all the warning bells in your head and just listen to your heart. Kapag nangyari yan sa'yo, saka mo lang malalaman na talagang na-inlove ka na. Paliwanag nito, napaisip naman si Aya sa mga sinabi ng mga to. Nagbuga siya ng hangin. Okay, I get it. Promise, the next time I like a guy, hindi ko na siya i-overanalyze. Sabi na lamang niya, ngumiti ang mga to. Gusto lang naming maging masaya ka rin gaya namin ni Aya. Sabi ni Jenna, ngumiti na rin siya sa mga to. I know that. Papadilim na pero noon pa lamang magsisimula ang araw para kay Brett. Katulad ng normal na buhay niya ay nakaporma na siya upang magtungo sa embassy, isang high-class dance club na sentro ng mga party ng mga tao sa alta sosyedad. Sa gabing yun, ikarawan ng isa sa mga kaibigan niyang si Hendrik at doon gaganapin ang exclusive party nito matapos na masigurong maayos ng itsura niya na hindi naman niya inifortan.
ay sumipol pa niyang kinuha ang wallet niya at kumpul na susi bago siya lumabas ng unit niya. Hanggang sa elevator, maganda pa rin ang mood niya. Tila naririnig na niya ang mga mahaharot na tugtugin sa club na pupuntahan niya at hindi niya mapigilang iham yon. He could also imagine the woman in there and wonders who among them will be in the bed tonight. He was feeling good. Hindi napakita pa sa kanya si Nina Arroyo mula nang magka one night stand niya to. Ang balita niya ng ibang bansa ito ayon na rin sa nais ng ama nito upang mamatay daw ang issue tungkol sa kanilang dalawa. Agad naman nangyari yon dahil kahit na siya hindi sumasagot kapag in-interview siya ng press. Besides, wala naman siyang pakialam doon dahil hindi tulad nito at ang ama nito hindi siya isang public personality. I will be careful who to hook up to this time. Ayaw na niyang makakuha ng babaeng kagaya ni Nina. Gusto niya ng babaeng mabilis niyang madidispatcha na parang walang nangyari. Sa totoo lang ay ayaw niya ng ganong babae. Mas lalong ayaw niya ng nagger at pakialamera at may pakiramdam siya na once hinayaan niyang mapalapit sa kanya ng hustong isang babae ay gano'n ang kakahuntungan nun. Kaya ayaw niya ng seryosong relasyon. Ayaw niya na may babaeng kakapit sa kanya ng gusto na para bang pag-aari siya nito. Ayaw niya ng babaeng ka-questionin ang mga ginagawa niya. Ayaw niya ng babaeng astang boss niya. Sapat na mga magulang niya at lolo niya na nananermon sa kanya. Ayaw na niyang may dadagdag pa sa mapagpaparindi ng tenga niya. Speaking of his grandfather, mula nung araw na bigla to sumulpot sa unit niya kasama ang mama niya, hindi na ito nagpakita ulit. Nung una ikabado pa siya sa maaring tong gawin. Naisip niya noon na baka ipakat itong lahat ng credit cards at ATMs niya. Tingin niya kasi yun ang worst na maaring itong gawin para parusahan siya sa sakit na ulong binigay daw na niya dito. Pero walang nangyaring ganon. Naisip rin niya na since na wala rin naman kagad ang issue nila ni Nina, baka nawala ang ulo ng init ng lolo niya. After all, hindi naman yan ang unang best na nangyari yon. Hindi nga niya maintindihan kung bakit hindi pa ito nasasanay sa kanya. Anyways, hindi na yun mahalaga. What is important to him is that his grandfather has stopped bothering him. Nang bumuka sa basement ang elevator at mabilis na siyang umibis at dumiretso, sakay na himpila ng BMW sports car niya. He will party all night without any care to the world, as he always does for the past years of his life. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.